mistake should happen to us, to our Lord, and that our friends will be happy with us. And that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of our Lord, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my Redeemer. Amen. Ikaw akong gitimuhan, Adonai ni Abraham, isa akong hakon. Ang balaod mo akong giya, na ako makakatunggan nimo. Ikaw akong ginikugma, Adonai ni Abraham, isa akong hakon. Ang balaod mo ang giya, niini kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Ikaw lang akong sumahon, Adonai ni Abraham, isa akong hakon. Ang balaod mo mao'y giya, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong ipuan, Adonai ni Abraham, isa akong hakon. Walay lain gawas kanimo, ikaw lang, ug ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Okay, good evening po sa lahat, no? We have a very interesting topic today, since ito po yung mga tanong po nila, itong mga nakausap ko po. So, yun nga, umikot po kami doon sa actually conversion, kasi wala po silang kaibahan din doon sa mga ibang Noahide, doon sa mga ibang tao po na naghahanap kay Hashem, kung saan target is actually Judaism. So, ayun, nagkaroon kami ng konting, hindi konti kasi patagal konting discussion in which umikot po ito sa dalawa. Una, doon po sa conversion.
kasi akala nila is actually being a stranger, yung sinabi doon sa Isaiah 56:6, sila yon. Kaya inobligan nila yung sarili nila na ah, gumawa ng mga bagay na naayon doon sa mga utos doon sa mga Hudyo. Kasi akala nila po doon sa Isaiah 56 sila yon. Sabi ko sa kanila, ang problema kasi sa atin mga brothers, nagbabasa po tayo ng Biblia kung saan po akala po natin ikasama tayo doon sa sinasabihan. Kung mo sinabing strangers doon is obligated to follow the Jewish law, is kasama na po tayo. So, nung tinanong ko po, kailan ka ba pwede maging stranger doon sa mga Hudyo? So, medyo po sila na napatigil kasi nga kung andito ka lang sa Pilipinas, hindi ka po magiging strangers po doon sa magiging strangers ka doon sa kanila kapag andun ka sa lugar nila. Pero kung andito tayo, halimbawa sila andun sa Israel o andito sa Pilipinas pero andun sa Makati, hanggat hindi po kayo nakarating doon sa bahay nila, you are not a stranger. Pwede ka maging passerby lang doon sa kanila, pero kapag ka andun ka sa loob ng puder nila, you are a stranger. So, pinag-uusapan po natin Israel. Kailangan, andun ka sa Israel para maging stranger ka doon. Pag andun ka sa loob sa kanilang bahay, tapos stranger ka, obligado ka talaga. Ikaw gagawa ng trabaho nila ikaw gagawa ka ng sarili mo na trabaho, tapos sila hindi pwede. So, obligado ka sumunod kasi bahay nila yan. Yun ang sabi doon sa verse. Hindi po pwede na magbabasa ka na isama mo yung sarili mo doon sa sinasabihan. Maging matalino tayo ba? Hindi naman tayo pinanganak na walang pag-iisip. Hindi naman tayo pinanganak na kahit papano nakapag-aral naman mga tao, di ba? Kasi hindi ko naman pwede sabihin na kasi kalimitan doon sa kanila hindi din nakatapos. Mga elementary nga lang yung iba. So, yun nga, kaya sabi ko sa sarili ko, iba talaga kapag gusto mong magtanong sa mga bagay, pero hindi ka po nakikinig. Yun po ang problema. Hindi ka nakikinig. So, ayun, madami kaming pinag-usapan, lalo na po dun sa Ten Commandments. Wherein dun po sa Ten Commandments, hinahanap po nila ang 7. Ngayon, ang mga Hudyo, merong 10 Commandments. Dito sa Exodus 20. So, marami po niyan, nasa Leviticus, nasa Deuteronomy. So, marami po niyan. Ngayon, nasaan po ang 7? So, nung tinanong ko sila, bakit? Di mo ba nakita ang 7 dun sa 10 Commandments? Hindi mo ba nakita? Kaya gusto ko ding i-topic sa inyo para maintindihan ng marami ba na hindi po nawala ang Noahay doon sa mga Jewish the time na naging Diyos sila or naging Israelite sila, naging chosen people sila. Hindi po nawala ang 7 sa kanila. Kundi nadagdagan dahil para sa kanila is hindi enough ang 7 kasi nga na sila yung nasa moral obligation, nasa higher obligation na sila. Kasi nga, they are chosen people. Pinili sila ni God. Ganito ang gagawin mo. Ganito, ganyan ang gagawin mo, ganyan. So, yung 7, andun pa din, nadagdagan. Kaya kanina, inisa-isa ko talaga sa kanila para maintindihan ba. So, sabi doon sa verse, sa Exodus 20, sabi doon, and God spoke all these words. Mga Church of God po kasi yan sila mga Church of God. Yung iba doon, mga SDA. So, yun sabi ko sa kanila, and God spoke all these words saying, ako po, ang God na nagsasalita sa mga
Words na ito na nagsasabi, I am God, your God. Ako yung God mo na God. Who brought you out of Egypt? Sino po yan? Kasama ka ba dyan? Na nagdala sa'yo mula sa Ehipto. Ang tanong, sino yan? Kasama ka ba dyan? Out of the house of bondage. So, sabi, in complete sentence, I am God your God, who has brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Napakaklaro po niyan. Napakaklaro po niyan. Di po natin kailangang mag-aral ng ng grade 6, section 11 para lang makita natin kung sino yan. That was actually addressed to Israel. So, ginawa ko pong ihimplo, yung mga ihimplo ko sa inyo, na itong mga batas po ng mga Hudyo na binigay sa kanila ni Hashem, every time magkamali sila, may punishment po. Ngayon, ang tanong, napakalinaw po sa tanong, kung ang 10 Commandments po ay para pa sa lahat, hindi lang para sa mga Hudyo, kung hindi para sa lahat, bakit ang ibang mga nations, kapag ka nagkasala sa 10, hindi po pinapanisan? While ang Israel umaabot pa sa minsan sa punto na patayin ni Hashem para lang sumunod dito sa 10 Commandments. Pero bakit ang ibang tao, yung hindi Israel, kapag ka hindi sumunod sa 10 Commandments, hindi pinapatay ni Hashem? So, yun, medyo nakinig sila, nagbulong-bulungan. So, inisa-isa ko sa kanila. Number 1, o kayo, sumusunod manggid kayo sa 10 utos. Pakimemorize nga sa 10 utos kung talagang alam nyo. Wala din. Kagaya din natin, hindi memorize ang 7. Pinaglalaban, 10 Commandments. Pero 10 Commandments nga, di nga na-memorize. Ilang taon ka na? Paniniwala. May 30 years, may 40 years. Ngayon, paki-recite daw 10 Commandments. Wala ni isa naka-memorize. O kagaya lang din natin ba, pag sinurprise natin yung mga Noahide na puntahan. In fact, every Saturday pa natin yan siya pinare-recite. O 13 Principles of Faith, andun. 7 Laws, andun. Pero kalimitan hindi na memorize. Sila pa kaya na medyo mahaba-haba ang 10 Commandments? Hindi na memorize. Sabi nyo, pwede ba ninyong sundin? Hindi nyo alam kung ano sinusunod nyo. Medyo na, medyo na blush. Medyo na blush. Kagaya po natin mga Noahide na medyo na blush. Hindi nga namin na-memorize. Katulad din nila, parang napahiya. So, ganun, I feel, doon sa mga na-feel po nila, na-feel ko din yun. Kasi, yan din kasi ang problema sa mga kapatiran. Noahide po tayo, pero, hindi natin memorize ang 7. Most sa mga brethren is hindi memorize ang 7. So, nakunan ko sila ng weakness nila ba? Kasi alam ko naman kung saan mga weak niyan. Para ma-divert yung ano nila. Instead na magsige silang, makinig na lang kasi wala na, napahiya na eh. Paano susundin yung isang bagay na hindi mo alam kung ano? Doon, parang tumigil. Nung magsabi, ang isa, number 1 doon sa 10 utos, you shall have no other God beside me. Di ba utos din yan ng Noahide? Although, sa application po niyan, may pagkakaiba po. Kasi ang Noahide, can make an idol as long as it is half body.
half body lang, halimbawa ulo or tiyan papunta sa paa, pwede po tayong gumawa niyan. Even though na yung gagawin mo is 4-dimensional or 3-dimensional. Allowed po yan. Kagaya ng ulo ni Rizalba na hanggang dito lang. So allowed po tayo dyan. Pero kapag whole body na, meron ng problema. Wala din silang alam yan. Paano nyo susundin yung sinabi doon na you shall have no other gods? Hindi nyo alam yung paano ang application niyan. Paano mo ma-identify na mayroong other gods? Baka hindi mo alam yung sinasamba mo ngayon is other gods na. Paano mo mapapatunayan yan na yung sinasamba mo ngayon is other gods na? Bakit ang Israel hindi naniniwala dyan? Yung sinasamba mo na Father in Jesus. Bakit Israel hindi naniniwala? Kung ang God ng Israel na sinasamba mo ngayon, pareho ba sa God ng Israel? Dahil hindi sila naniniwala, ibig sabihin, nasamba nyo ang other gods. So medyo ano po sila kasi talaga, ano po sila, puro lang memorize sa verse, tapos punta doon sa New Testament, ganun po yung style nila. Hindi naman ako sumasakay sa mga ganyang brother, I have no business with the New Testament. Our topic is about 10 Commandments. So, maybe some other time. So, hindi talaga sila. Focus lang tayo dyan. Gusto nyo 10 Commandments? Ayaw nyo 7? 10 Commandments, sige, pagbibigyan ko kayo. You shall have no other gods. Sino yung other gods at sino yung sinasamba mo? Other gods po, ito pong sinasamba ng Katoliko kasi may idol. Ano kaibahan ng gods ng Katoliko sa gods mo? Pareho lang ang istorya niyan. May anak na si Jesus, may Father, may Son, may Holy Spirit. What's the difference? Tinanggal nyo lang yung idol, pero the same story. You share the same story. So sa idolatry ka talaga, doon ko na siya, doon ko na, dinikdik ko talaga doon. Hanggang nagtanghalian na lang, hanggang naghapunan na lang. Dinikdik ko talaga sila hanggang sa naubos namin yung pero nakapokus talaga ako doon sa idolatry. Kasi doon ang doon talaga, doon tayo pwedeng makapasok Kaya dapat alam din natin kung huwag nyo pong hayaan na pag kami kaharap kayo, kayo yung magdadala doon sa salita nila. Isa po yan talaga sa mga bagay na dapat tandaan po ng mga leader po natin. Kapag may encounter po kayo na or even discussion lang po doon sa pamilya, huwag nyo hayaan na siya yung magdala sa istorya. Kung siya man ang magdala, kailangan ma-divert mo na para sila na yung offensive. Ikaw na yung, sila na yung defensive, ikaw na yung offensive. Kasi kapag sila yung nagdala, sila yung offensive, defensive ka So mahirap, tira sila ng tira. Sagang ka naman ng sagang, ikaw nagatitira, hindi ka makakaganti niyan hanggang tamaan ka. So basta mga ganyan po, lalo na po sa mga leader natin, tandaan talaga natin, do not be in the position of defensive. So mag-defend. Kung offensive sila, natural ikaw yung defensive, huwag mong hayaan. Dalhin mo dun sa istorya na mabaliktad sila para sila ang maging defensive, ikaw yung offensive. Tapos huwag mo na hayaan na sila, umiba na usapan. Kasi wala pong maaabot yan kapag kaganyan. Not unless mag-surrender po sila. Sasabihin niya, ay oo nga brother, tama nga po kayo. Pero hanggat hindi nila sinasabi niyan, huwag mong iwanan, ay mamaya na yan. Dito muna tayo, hindi pa naintindihan ko tapos andyan ka na naman, parang palaka, talon ng talon. Isolve muna natin kung ano pinag-uusapan. Kung sa palagay mo na tama ka, din continue to, wala namang bayad to. So, gusto ko din makita ng mga kapatiran
na ang Ten Commandments, actually, this is also the 7. Dalawa lang ang addition dyan. Nagtaka kayo, no? Kung dalawa, ibig sabihin, 8 ang sa atin dyan. Hindi po, 7 po. Pero dalawa lang ang sa Jewish dyan. Pero kung titingnan talaga nating mabuti, isa lang ang sa Jewish dyan. Okay, number 1. You shall have no other God beside me. In the 7 laws, that is idolatry. No to idolatry. So, ibig sabihin ng no to idolatry, kasama po dyan ang you shall have no other gods beside me. Kasi ito pong you shall have no other beside me is actually specific po ito doon sa idolatry. And idolatry po, ang pagkakasabi po niyan is in general. Is in general po. Malaki po yung scope niya. So ito ding pagkakasabi nga na you shall have no other God beside me. This is under the scope of no to idolatry. So sa atin, isa lang. No to idolatry. Sa kanila, very specific, you shall have no other gods beside me. So, detailed yan lang yan sa atin. Isa yan sa mga detalye ng no to idolatry. O nawala ba ang 7 sa 10? Ang number 1 sa 7, nawala ba doon sa 10? Andiyan no. Pag sabi na you shall have no other gods beside me, automatic. That is no to idolatry. Number 2, you shall not make for yourself any carved idol or any likeness or anything. You shall not bow down to them or serve them. That is also idolatry. Di ba gaya nga nasabi ko, ang idolatry natin is very general. Is in general form. So, kahit anong ginagawa dyan, basta pertaining to worshiping other gods, that is idolatry. And these two were actually included in the detail of idolatry in the Noahide. Hopefully na nakuha po noon, naintindihan po. So, dalawa na ang nawala. Automatic sa 10, isa lang sa gusto talaga yung letra na no to idolatry. Ano ibig sabihin yan? So, ang nangyari po kasi, ang utos nung araw sa panahon nila Adam, papunta doon sa giving of the Torah at Sinai, is in general form. Every nation po should interpret these laws. Every nation should interpret. Ngayon, dahil nga sa kakulangan ng mga tao ng common sense, kaya ginawang specific. Kagaya ba, ehemplo, para madaling maintindihan talaga. Na bantayan mo ang bahay na khana, baka mawala ng tubig. O sige. Nung una, ang anak, tingin dito, kusina, tingin sa sala, tingin sa, na may tubig talaga sa pitchil, may tubig sa lalagyan ng sa galon, may tubig sa, kahit na banda na pwede lagyan tubig. Nilalagyan niya nung una. Nagkataon ng bata, medyo linga. Yung yung pasaway. Medyo magulo ang isip. So, ang ginawa ng bata, nalilimutan niya na yung utos ng mama na huwag kalimutan, lagyan ng mga tubig, yung mga lalagyan nila ng tubig, hindi na nilagyan. Ang nilalagyan doon sa kusina na lang, ang doon sa sala, na may pitcher na tubig, hindi na nilagyan. So, ginawa ng mama, lagyan mo ng tubig ang pitcher sa sala, lagyan mo ng tubig ang galon sa kusina, lagyan mo din ng tubig ang CR. Ginawa pong specific kasi nawala po ang common sense. Yun po ang nangyari sa Israel. Sa atin, in general form, tayo pa po ang mag-i-interpret. Nung sinabi, no to idolatry, automatic, ano nga bang mga bagay
na masabi natin na nagsamba ka ng other gods. So, kailangan natin i-enumerate yan. So, nung na-enumerate, umabot po siya ng 91 actually. Nung pinorward ko doon sa mentor, naging 90 kasi gi-correct niya yung isa. Sabay doon sa pagsabi na, you have a very good lesson, Emmanuel. Wow, this is good for your community. Kasi yung general law, ginawa po nating detailed, ginawa po nating specific. Kaya lang ang ating isa sa general law is naging 90. Samantalang sa Jewish, very specific. You shall know other God beside me. That is specific. If that is not the God who created and heaven and earth, then do not worship Him. So yun po sa Israel. Pag sabi na, you shall not make for yourself a carved idol, hindi talaga sila pwede. Or any likeness of anything, you shall not bow down to them, nor serve them. Sila hindi talaga pwede. Pwede po tayong magkaroon ng idol. Kaya lang depende sa idol. If this is half body, so it is permitted. But the problem, as long as that half body is not worshipped by any man, then it is permitted. But the problem is if it is whole body and it is in three-dimensional, even though na hindi siya na-worship or gi-worship, it is not permitted for us to make. Sa mga Jewish, totally hindi talaga pwedeng mag-carve. Pero pareha po tayong may utos na wag po kayong mag-serve ng idol. And that is idolatry. Sa Jewish, dalawa na. Sa atin isa pa. Kasi nga, we are in the general form. Meron tayong sariling detailed niyan. 1 to 190. At ilang beses na po natin yung binalik dito. Hoping one of these days po, balik na naman tayo dun sa Noahid. Pero kailangan ko muna tapusin ang Shimon. Pero kailangan ko lang din pag-usapan to para maintindihan din natin kung ano yung 10 Commandments. So number 2, you shall not make for yourself. Pag sinabing for yourself, that is Jewish. Kasi ang kinausap dito sa and God spoke all these words saying, I am God, your God, who has brought you out of Egypt. Automatic po Israel yan. Out of the house of bondage. Na ako na nagdala sa inyo palabas doon sa Egypt at kinuha ko kayo galing doon sa pagka-slave. Kasama ba Gentile dyan? O, di ba hindi Israel lang? O, ba't ka magkiklaim ng 10 Commandments? Hindi ka naman kasama dyan. So, pangatlo na po tayo. Kahit paano, nakaano na. Hopefully, naintindihan ninyo, no? So, kung may mga tanong po kayo. Okay? Pangatlo, you shall not take the name of God, your God, in vain. Hindi daw pwede gamitin ang pangalan ni Hashem in vain na hindi maayos na pagkakagamit. Pwede daw gamitin pero doon sa maayos. O ano po yung maayos na pagkakagamit? Una, kailangan po ang gagamit niyan is ang iniisip puro hulitos. Ang bibig na lumalabas puro po holy saying. Ang ilong po, kailangan ang naaamoy niya is walang iba kundi puro holy things. At yung naririnig niya is puro holy things. Then you are fit to take the name of God in correct way. Pero kapag ka ikaw gumamit ng pangalan ni God, wala pong tamang iniisip, kundi kung ano-ano lang, hindi ka huli, hindi ka then do not use. It is blasphemy. So, kaya ang sabi dito, you shall not take the name of God, your God, in vain. That is blasphemy in Noahide laws. Because if you use this, not in a proper way,
This is blasphemy. Huli man kaya ang name ni Hashem? Huli man kaya? O ba't mo ibibigay sa taong walang tura? Hindi naman yan siya huli. So, ibig mo bang sabihin, bibili ka ng apple, 1,000, ilalagay mo sa cellophane na galing dun sa basura? O, ibenta mo. Tingnan natin kung mabenta ba siya ulit ng 1,000. Kahit na piso, hindi na yan mabibili kahit piso. Kasi, ang nilagyan mo is galing dun sa basura. So, hindi po pwede ilagay ang name ni Hashem dun sa mga hindi huli. Kaya nga, sabi ni Hashem dun sa Chronicle 7, I did not choose any man where my name to put. Hindi ako pumili ng isang lugar kung saan ang pangalan ko doon ilalagay, kundi sa lugar lang ng Jerusalem. Hindi sa kung sino-sino, kaya nga it is only pronounced once in every year. Sino ang magpo-pronounce? High priest. Hindi yung gaya lang din tayo doon sa mga ibang tao na pinopronounce talaga yung pangalan ni Hashem. Are you sure that is the name of God? Where is your evidence? Pinapakita book ng Katoliko, nasa kanta nila. O may awi doon. Doon sa book ng Iglesia ni Cristo, meron silang patutuo na yawi doon. Jehovah's Witnesses, meron silang patutuo. Naniwala ka naman na yan yung ano. Ang nagsabi, hindi naman authentic. Doon ka talaga dapat sa authentic. Kasi ang may karapatan po na magpapatunay na totoo yan is yung may-ari ng pangalan. Kagaya ni Rizal. Sino ba ang pinaka-authentic na pwedeng magsabi na totoo si Rizal? Hero dito sa Pilipinas. Ang Hapon ba ang pwedeng magpa-totoo sa atin na ang hero sa Pilipinas is si Rizal? Siguro, maniniwala ka pero hindi po yan authentic kasi hindi po siya Pilipino. Ang pinaka-authentic talaga is yung mga Pilipino. Sino doon sa mga Pilipino? Yung mismong mga taga-dapitan. O tayo mismong mga Pilipino kasi history natin yan. So, kapag kami dapat na mag-explain patungkol sa pangalan na yan, isang mga Jewish, hindi yung mga kung sino-sino lang na tinuturo. So, if you use those names na binigay ng mga sino lang na nagsabi na yan ang pagkakasabi, then you are blaspheming the name of God because you pronounce not in a correct way. Not in a proper place, not in a correct way, andun pa, not a correct person. Paano ka maliligtas kung hindi mo i-pronounce? Sino nang nasabi sa'yo na maligtas ka kapag ka nag-pronounce ka ng name ni Hashem? Kung yan lang ang basehan, then hindi mo na kailangan si Yahshua. Naisahan. Kasi na-pronounce yun kanina, may secret name din kasi kasali eh. Kung yan ang patunay na by pronouncing that name, you can be saved, then why you use the name Yahshua? Wala, hindi din umimik. Eduardo Danyo Akyong, kung Israel lang ang naging slave sa Egypt, saan galing ang mga mixed multitude na nakasama nila during giving of the Torah at Sinai? Salamat. Okay, this is a valid question, no? Actually, doon during sa 10 plagues, hindi lang po Egypt ang natakot. Pati po yung ibang, kasi hindi lang kasi Israel ang slave nila. Marami kasi silang mga nations na slave din doon. At natakot sila every plague na matikman talaga nila kasi kasama sila dun sa plague. Every plague na matikman nila is natatakot sila. Every time si Moshe, nagsabi na may plague na darating. Kaya nung sinabing umalis, sumama yung ibang mga tao doon. May mga officer pang ng Egypt na sumama sa kanila. Pero it is not permitted by Hashem. Only Moshe decide na sumama sila doon. Si Mose lang ang pumayag. Kaya nga, nung nasa labas na sila ng Egypt, nung nakatawid na sila ng Yamsuf, doon sa dagat, nag-camp na sila, nagsisimula na silang mag-camp. Hindi pa sila nakarating sa Mount Sinai. Nagsisimula na sila ng camp. Ang mga iribrab po, yung mga mixed multitude po na kasama nila, is hindi po nakahalo doon sa community ng Israel.
Kasi hindi sila tinatanggap ng clouds of glory ni Hashem at nung pillar of fire. So nasa labas po sila. They are very vulnerable in any attack. Vulnerable po sila sa mga attack. Hanggang sa nakapasok sila, hanggang sa ang Israel, natanggap nila ang Torah, ayun, paubos ng paubos ang mixed multitude po. Nauubos po sila kasi every time na may punishment, ang mixed multitude ang dahilan. Kaya napapatay din sila. Unti-unti silang kumukunti. Hanggang sa nung tumawid sila sa Kanaan, wala pong nakapasok doon na mixed multitude. Naubos po sa wilderness. So 40 years po sila, dahan-dahan silang namamatay dahil hindi po sila pwedeng pumasok doon sa loob ng kampo ng Israel. Okay, salamat sa tanong, Eduardo Danyo, Ling Obagores, okay? Good evening, Brother Yong, and to the whole community. So, yun nga po, no? So, salamat sa tanong, brother, you have a very good question, 1 star. Okay? So, pwede po kayo magtanong. So, you shall not take the name of the God in vain. That is blasphemy in Noahide laws. Nawala ba ang dalawang utos sa Noahide? Andyan. Pangatlong utos, pangalawa, unang utos, idolatry. Pangalawang utos sa atin commandments, idolatry pa din sa atin. Pangatlong utos, you shall take the name of God in vain. Pangalawang utos po yan sa Noahide. That is blasphemy. Nasa pang-apat na po tayo. So sabi doon, remember the Sabbath day. Sa pang-sampo. Pero sino binigyan? Israel, who has brought you out of the land of Egypt and out of the house of bondage. Sinabihan po. Balik tayo sa kanina. Every time po na nagkakasala po ang Israel sa Sabat, pinapatay po na Hashem. Pero bakit yung ibang nation na hindi sumusunod sa Sabat, hindi pinapatay na Hashem? Kayo nga mag-isip. O para doon sa mga tao na hindi talaga matanggap na walang Sabat, kayo nga mag-isip, bakit hindi pinatay ni Hashem yung ibang nation? Bakit ang Israel lang talaga pinapatay? Pareho man kaya, yung utos na yan, 10 commandments, para makaya yan sa lahat. Pero bakit ang Israel lang ang pinapatay, yung ibang nation? Hindi naman sumunod. Si Balaam, hindi sumunod. Si Balak, hindi sumunod. Lahat ng mga nation sa paligid nila, hindi sumunod. Bakit hindi pinatay niya siya? Di ba? Kaklaro niyan, pinatay kasi inutusan, pero hindi sumunod. Hindi pinatay ang sa labas kasi hindi inutusan. Paano papatay ni Hashem? Hindi naman niya inutusan. Kagaya ng anak ko, Dong, kabog tubig. Pag yung anak ko hindi nagkabog tubig, sino pagagalitan ko? Yung kapitbahay ko, dahil ang anak ko hindi nag-igib ng tubig. Natural na pagagalitan ko yung anak ko, papaluin ko yung anak ko. Hindi yung kapitbahay. Ito ba, mag-isip? Minsan kasi nawawala tayo doon sa doon sa tamang logic, nawawala po kasi tayo kasi masyado na tayong diehard doon sa nakita natin nung araw. Masyado na tayong diehard. Hindi na tayo makapag-isip po ng tama. Hindi na makapag-isip ng tama. Kaya anong nangyari? Wala. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor. And do all your work. But on the 7th day is a Sabbath to God. For in 6 days God made heaven and earth, the sea and all that is in them. Lahat na nasa sa inyo, yung nasa bahay nyo, yung nasa mga lugar ninyo, kailangan po magsabat. Paano tayo nawala dun sa lugar nila? Magsabat pa din tayo. Kuha nyo? And all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore, God blessed the Sabbath day and hallowed it. So, klaro po yan. Brother Yung, dun kasi sa verse
Remember and keep it. Remember bitaw. Kung remember lang, nakalimutan ba natin na Sabat? Di ba hindi? O, Sabat ngayon ng mga Hudyo. O, nakalimutan ba natin na ba hindi? Keep it. Hindi. Hindi kami inutusan dyan eh. O, alam nga naman, sumunod kami kahit na hindi kami inutusan. Kagaya ng isang basurero. Na kapag tumulong ka sa basurero, kasama ka ba sa sahod? Di ba hindi? Ngayon, kung tutulong ka, tapos dun sa pagtulong mo, nadisgrasya ka, sasagutin ka kaya ng mga ng mga taga-gobyerno, hindi ka naman hired ng government? Di ba hindi? Hindi mo trabaho yan, huwag mong galawin yan, hayaan mo silang magtrabaho dyan. Pero hindi mo nakakalimutan na every Thursday, every Friday, mayroong basura. Ganun po tayo. Hindi po natin nakakalimutan that every Saturday, the Jewish people are commanded to remember and keep the Sabbath. Napakasimple po. Bakit hindi inutos sa atin? Ang Israel ang inutosan eh. Kaya wala sa atin sa 7. Napaka-specific po niyan. Hopefully nakuha niyo po. Okay, si Felix Simbra from Kapalong. Dahil ang Israel lamang po ang binigyan ng ganung utos. Napakasimple po. Hindi po kailangan lagi sa sinasabi ko nga sa inyo, hindi kailangan mag-aral ng grade 6, section 11 o para lang makuha po natin yung ibig sabihin po niyan. Kaya wala tayong Sabat. Pero hindi po natin nakakalimutan na ang mga Jewish nagsasabat dyan sa panahon na yan. And being commanded, then obligado silang mag-keep. Tayo, remember, yes, pero hindi tayo mag-keep. Kasi for what? Tayo magtatapon ng basura natin, pero hanggang doon lang sa truck, baba. Sila na ang maghahagis doon palabas. Papapasok doon sa truck nila. Kasi kung tayo ang maghahagis, hindi tayo sanay, baka yung hinagis natin is bagsak din sa atin. Pag nadisgrasya tayo, wala pong sasagot ng gobyerno sa atin. Yun lang po, napakasimple lang po ng analogy. Di ba, napakasimple po. Hopefully po nakuha po ninyo yan. That we are not commanded dun sa Sabat. Sila, na-commanded sa Sabat. Di ba patay pag hindi sumunod? O tayo, kung pareho pa tayo ng utos sa kanila, hindi tayo sumunod. Patay ba tayo? Di ba hindi? Kasi we are not commanded. Huwag masyadong, hindi lang masama sabihin bubo. Sinabi ko na talagang bubo. Huwag masyadong magpakabubo. If you are not commanded, then maybe admire to them na saan sila gumagawa and hate to those Jewish na hindi gumagawa. Pero ikaw, wala ka pong karapatan na sumali dyan because you are not commanded. If you follow the laws of the Jewish, the Sabbath of the Jewish, then so be it. Pero kumusta po yung pagsunod ninyo? It is the correct way of doing the Sabbath of God na sinabi doon sa mga Jewish? Hindi din. Kasi yung mga sinusunod natin na Sabbath, Sabbath po ng Sabadista. Hindi po Sabbath ng Jewish. Sabbath ng Sabadista, pwedeng magsaing, Sabbath ng Jewish, di po pwedeng magsaing. Di po pwedeng magbukas ng pinto. Hindi po pwedeng maglipat ng baso dito from one place to another place because that is work. Hindi po pwedeng gumastos ng pamasahe. Hindi po pwedeng mag-ignite ng light. Hindi pwedeng mag-ilaw. Pwede mag-ilaw pero hindi po pwedeng magsindi patay ng ilaw. Ilaw mo, Biyernes pa ng tanghali, naka-ilaw na yan. Tapos, kinabukasan, kinagabihan, mga alas 8:30, tsaka pa pwede pang patayin. Ginagawa ba yan ng mga nagsasabing may Sabat sa atin? Di ba hindi din? O kaninong Sabat yan sinusunod ninyo? O Sabat yan ang Sabadista, hindi yan Sabat ng Jewish, hindi yan ang Sabat na inutos na Hashem doon sa Jewish people.
Tapos ang lalakas pa ng loob na magsabi na magsabat-sabat, happy Sabbath, Sabbath Shalom. Wala talaga. Paano niya i-greet yung isang tao ng Sabbath Shalom? Walang Sabbath yung tao. Diba? Common sense ba? Common sense. Kung may common sense pa, gamitin yun. Jason Benoak, masasabi bang righteous ka kapag hindi ka sumunod doon sa utos ni Hashem? Kapag hindi ka sumunod, then you dishonor God. From Jason Benoak, no? One of our leader in Cebu. So, masasabi bang righteous ka kapag hindi ka sumunod doon sa utos ni Hashem? Kapag hindi ka sumunod, then you dishonor God. You did not fear God. You did not love God. Under po ito sa utos ng blasphemy. Yes, very good. Sabi ni Hashem, remember the Sabbath. Ano ang paraan ng mga Hudyo para i-remember ng Sabbath? Gusto-gusto nating mag-Sabbath. Tayo, anong ginawa natin? Pareho ba sa ginawa ng Diyos? Gusto natin mag-Sabbath? Hindi. Kaninong Sabbath yung ginagawa mo? Mag-isip nga. Meron man nakikinig dito ngayon na mahilig sa Sabbath talaga? Mag-isip ka nga. Yung Sabbath na sinasabi mo, kagaya ba ng Sabbath ng mga Hudyo o Sabbath ng Sabadista yan? Yung Sabbath ng Sabadista, yun ba ang Sabbath ng mga Hudyo? Na inutos ni Hashem doon sa mga Hudyo? Di ba hindi? Kaninong Sabbath yung sinusunod mo? Sabbath ng Sabadista. Di nagsabadista ka na lang sana. Pakasimple niyan. Susunod ka rin lang ng Sabbath. Doon pa sa Sabbath talaga ng Sabadista. O kung ganoon, di magsabadista ka na lang. So, hopefully nakuha po ninyo yan ha. Napakasimple po niyan. Napakasimple. Pag inutusan, then obligado kang gawin. Kung hindi ka inutusan, then hindi ka obligado dahil wala kang utos. Okay, hopefully naintindihan po ng lahat ha. Honor your father and mother. Wala yan sa 7, Brother Emmanuel. Sagot ko, oo nga, wala. So, ibig bang sabihin, wala kang honor dun sa father mo? Sino may sabing wala akong honor? Although, may kunting tampo ako, pero kahit papano, hindi po ako tumigil dun sa pag-honor sa kanya. Kaya nga yung nagawa po namin na sidor with the rabbis is andun po sa huli na dinidikit ko po yon sa parent ko to my mother na napakalaki po ng utang na loob namin po sa kanya at saka dun sa father ko. So kung hindi po ko nag-honor dun sa father ko, dapat hindi kasama yun dun. Dun sa mga sidor natin. Pero dahil po sa honor na pinapakita ko sa kanya, andun po siya. Kasama po siya. Kung hindi po ako nag-honor sa father ko, then wala po ako ngayon. Kasi ginagawa ko po ito para ma-rectify po yung pagkakamali ng magulang ko noong araw. Na nagturo po siya ng maling pangalan. Kaya pinilit ko talaga na makita yung mga kapatiran noong araw na kasama ng father ko para maging okay. And I'm happy to announce to you, brothers, nakita ko na po halos lahat. And 95% po na kasama ni Papa noon, kasama po natin ngayon dito sa Nuhay. Pero nakita ko na po lahat. May 5% po na hindi sumama. Kasi nga naging elder na, naging malalaki na posisyon, may mga sahod na po doon sa US. Hindi na talaga sasama yan. So, ayun po, honor father and mother. Ano, kahit meron po ba? Meron pero hindi po utos. Obligasyon po natin, hindi po kailangang utusan. Ginagawa natin kahit walang utos. Kaya hindi tayo inutusan. Uutusan lang tayo kung lilinga-linga tayo. Ang Israel nung araw, nakalimutan na i-honor yung parents nila. Kaya nung nakatawid sila sa dagat,
sabi ni Hashem doon kay Mose, paalala mo nga sa kanilang 10 bagay. Ang 7 dyan is ang 7 laws. Pang-ani, ang pang-8 is honor parents. Siyam, turuan mo nga ng social order kasi wala silang order. Pang-10 is turuan nyo sila sa ruling ng Sabat. Kung may Sabat na, bakit tuturuan pa ng rulings? Kasi the first Sabat na ginawa ng mga Hudyo is during the Manna. Prior to that, walang Sabat na. Pero bakit ang daming righteous? Walang Sabat. At kahit sa panahon na yun na naibigay na ang Tura sa Mount Sinai, bakit maraming righteous kahit na hindi ang Sabat? One of the example is Job. Saan mo narinig na si Job nagsabat? Diba wala? Because he is actually housing. He is an Arabo. Taga Saudi Arabia po si Job. You shall not commit murder. Balik muna tayo sa honor of father and mother. Automatic po yun, no son o hide. Hindi kailangan iutos. Kaya kahit wala dun sa 7, automatic po yun. Logic po yun. Kaya nga nung si Joseph, nung hindi pa naibigay ang Tura nasa Egypt pa sila, napanisan siya dahil hindi siya nag-honor sa parent niya. Hindi siya nag-honor dun kay Yitzhak kasi namatay si Yitzhak, ando na siya sa Egypt. Malaki na ang ranggo niya, pero hindi man lang niya pinuntahan si Yitzhak dun sa libingan niya, hindi man lang nagbisita. Kaya isa yun sa kasalanan ni Joseph. Yung father niya, tinawag niya na servant, that is dishonoring your parents. Ginawa niyang alila yung father niya. Bakit siya pinanisan kahit na wala siyang utos na honor father? Wala pa kaya ang 10 utos noon? No hide pa kaya yung sinusunod nila? So hopefully nakuha po natin na ang honor of father is hindi kailangang iutos na sa atin kasi that is actually obligasyon po natin yan. At kung may common sense ka, hindi ka na kailangang utusan na i-honor yung parents mo. Kaya sa atin, dahil pareho tayong may mga common sense, kaya hindi tayo kailangang utusan. Ino-honor natin yung parents natin. Kahit walang utos. Kasi nga may common sense tayo. Okay, salamat. Okay, dito balik tayo sa mga tanong, no? Okay. Ryan Fausto, yan siguro ang epekto sa mga souls na ganyan sila maka-attract pagdating sa Jewish commandments. Iniisip nila na kasama sila kasi sa panahon Hashem offered the Torah to the nation na before na ibigay ang Israel ang majority na tumanggap, pero dahil meron minority na pilitan na lang tumanggi at dahil unfair naman sa mga souls na yun, then that souls Hashem reincarnate them back to the world, either convert to be a Jew or to follow the Noahide. Okay, salamat Ryan Fausto, no? Another question another comments from Jason Benoit. Ako na lang ang magtanong, Aki Yong. Ako na lang magtatanong, Brother Yong. Kasi may mga rabbi na nag-aalaw magsabat, but only 99%. Sino po ba ang dapat gumawa nitong 99%? Kasi hindi kinaklaro kung sino. Akala tuloy ng mga nakikinig na pwede ito kahit kanino. Yes, actually, Rabbi said to Gentile na you can follow the Torah of Israel, even the Sabbath, 99%. Ang problema dun sa mga rabbi is hindi nga sinasabi kung sino yung mga taong yun. Pero pag kinlaro mo sa kanya is ang sasabihin niya is actually to those who undergo conversion. Kapag ka nag-convert ka pero hindi ka pa na-convert, you are permitted to obey 99% kasi hindi ka pwede sa 100% because you are not yet a Jew. Hindi ka pa Jew. So hindi ka pwede sa 100%.
So, kaya sinabi nila, 99%, kailangan mong maliin ng isa. O kasi nga, hindi ka pa Diyo. Kasi nag-convert ka pa. Pag na-convert ka na, then you are 100% na kailangan gawin. Pero what about doon hindi sa mga nag-convert? Ay, hindi kailangan. Ba't nagagawin yan? Hindi naman sila nag-aspire ng Jewish, Gaya natin na hindi tayo nag-aspire. We are very contented in becoming Noahide, observant Noahide. O hindi po kailangan na hindi po natin kailangan na So hopefully naintindihan po to, no? Na mag 99%. O kahit nga o yung mga pwede sa atin is yung mga may logical meaning lang, kagaya ng honoring parents, o kagaya niyan, yung mga may gamit sa society para sa atin, yun lang ang pwede sa atin. Pero yung mga historical account nila, kagaya ng Sabat, that is historical, dahil may nangyari, ang Hashem gumawa ng mundo in 6 days, tapos in 7th day. Kaya, ayun, nag-utos siya na magsabat. That is historical. Israel received the manna because of the test of Hashem. So, ayun, pinagpatuloy kasi nga sumunod ang Israel. Pero what about the other nations? Israel always punished by God every time na nag-disobey sila sa Sabat. Kung utos pa yan ng ibang nation, pati ng ibang nation, ng lahat, bakit yung ibang nation hindi pinanisan? Bakit Israel lang talaga ang kung sa Bisaya pa nagdaog-daog ug silot? Bakit Israel lang talaga yung pinapanisan ni Hashem kapag ka nagkamali sa Sabat? Bakit yung ibang nation hindi? Mag-isip pa. Napakasimpleng po yan. Napakasimple na po. So, kung hindi ka inutusan, hindi ka po obligado. Wala kang reward, wala ka ding punishment. Ganun po yan. As simply as that. Okay? So, nasa number 6 na po tayo, no? Nangangalahati na tayo. So, you shall not murder. Sa mga Hudyo, you shall not murder. Tayo din. Actually, niretain lang ng Jewish yung you shall not murder. Nadagdagan lang ng honor father at saka Sabat. Pero you shall not murder is meron po tayong murder sa so walang nawala. Nadagdagan lang. Number 7, you shall not commit adultery. Meron din yan sa atin, immoral sex. Di ba? Andyan lahat. You shall not steal. That is theft in Noahide laws. Andyan. You shall not bear false witness against your fellow. Meron po tayo dyan. Established court of justice. We are commanded to set up a court. And the time you set up a court, do not accept false witness. Di ba? Andyan. So, number 10, you shall not covet. Wag dili mangibog sa butang sa uban ba? O wag kang mainggit doon sa mga bagay ng ibang tao. Kaya nga may utos, wag tumingin kapag yung ibang tao ay nakabili ng bagong gamit or bagong sasakyan. Kasi di mo talaga maiiwasan na sana ako din makabili. O di ba? Ang kaso hindi. The Jewish people were actually commanded to not to look into the things of other persons. Kasi kapag ka nag-look ka niyan, then maybe you can thief. That's why you shall not covet anything that is your fellow is under thief. Details, isa po yan sa details ng theft. So, ang 7, andyan po sa 10. Hahanapin mo ang 7 doon sa 10. Hindi ka ba nagbabasa? Idolatry. Automatic. 2 pa.
dadagdagan kasi Jewish nga sila. Dagdagan ng Sabbath, dagdagan ng honor parents. Sa atin, merong honor parents kasi hindi na kailangan iutos because we have common sense. Di ba mga brothers, may mga common sense kayo, kaya mahal niyo yung mga magulang ninyo. Pag nakalimutan ninyo na wala na kailangan palang i-honor ang parents, then maybe kailangan nyo maging Jewish so that you can also be commanded doon na kailangan i-honor ang parents. Kaya hopefully po nakuha po ninyo, no? Nakuha na. Simple po yan masyado. So although Jewish commandment in the Torah is not given to Gentile, it doesn't mean that it is unrelated to the Gentile. Ano ang sabi? Yung Jewish commandment po is although hindi naibigay doon sa, kasi naandyan hindi lang naibigay as written doon sa mga Gentile. Kasi oral nga ang sa Gentile. From father to son, to son to grandson, ganun po. Oral po lahat. Kasi hindi pa nauso ang libro nung araw. Nung naisip na nilang isulat kasi natakot sila na baka mawala yung nawala yung katuruan, kaya sinulit nila, kaya ang karoon ng written. So, nung sinulat ni Hashem doon sa sapphire stone, yung 10 commandments, that is intended only for the Jewish people. Kaya nga nung makita ni Hashem at ni Moses na nagsamba na sila ng ibang gods, ano pang gamit nito? So kung pwede pa yun sa atin, di sana doon na sa ibang nation binigay yun, igamit yun na ibang nation din. Hindi, binagsak. Sayang. Ang Hashem pa naman ang nagsulat. So, marami pong mga commandment na specifically given to Jews and not incorporated in the 7 universal Noahide commandment. Marami po. Kagaya ng Passover, Tabernacle, yung ibang mga bagay-bagay, yung mga Shavuot. Although andun yung 7 laws na binigay din kasama ng binigay doon kay Moshe, pero binigay yon para ikip ng Hudyo, para ituro sa mga Gentile. So the burden now of keeping the 7 laws is in the Jewish people so that they can teach us being Noahide. Yun po siya. So general Noahide commandment not to worship idols includes many details, including positive aspect, negative aspect, believing in one God. That is all part of idolatry. No to idolatry. So marami po. Kaya lang sa Jewish, ginawang specific kasi nga nawala ang common sense. May mga common sense tayo lalo na itong mga leaders natin, ang gagaling. Lalo na yung mga tagapakinig natin, ang gagaling. Gagaling magtanong. May sense talaga ba? Hindi yung tanong na parang nakaplot lang sa So, God commanded all mankind in the Torah about the 7 Noahide laws. For Gentiles, these divine laws are thematically also directed to the Torah, to Jews. O sinong may sabi na walang 7 sa mga Hudyo? Taka na po na sila ngab-ngab, silang ba. Nagpatuyang baya mo. Kaya hopefully, naintindihan, no? So the difference is that God has given more detailed and more exacting obligation for the Jews. Yun ang diferensya po sa Noahide at sa Jews. Specific po yung ibinigay sa kanila. Sa atin po, general. Tayo pa ang kailangan mag-interpret, tayo mag-isip, ano gani ang kapag ginawa mo to, ito ba ipagsamba sa totoong God o hindi totoong God? Kapag hindi totoong God ang napaukulan ng paggawa nito, then that is idolatry. Ganun ang kailangan natin mag-isip. Common sense nga. Critical thinking. Pag nawala sa iyong critical thinking, awawa ka. Awawa po lahat.
Hopefully nakuha po natin, no? Kaya sabi ng verse sa Deuteronomy, Shema Yisrael, pamati Israel, kasi dati hindi nakikinig eh. Opposite po yan. Every time na may sinabi, may opposite yan. Nung sinabi na Shema Yisrael, Adonai Elohino, Adonai Ikad, then that is actually reminding Israel that no to idolatry. Hopefully nakuha po ninyo. Ni-remind lang po tayo na hindi po natin kailangan ng mga Jewish ng mag-idolatry. Shema Yisrael, hear O Israel, makinig ka Israel. Shema Yisrael, Adonai Elohino. Ang God, ang Hashem is your God. Your God is one. Pamati. Kasi minsan nakasamba sila ng hindi tamang God. Kukulit eh. Tayo. Sobra pang makulit. So, wag basta mag-isip. Hindi ko muna basa, kasama ka na doon. Mag-isip. Kawawa po tayo, kawawa po kayo. Lalo doon sa mga nakikinig dito kasi nagsasayang kayo ng oras. Nagsasayang kayo ng pera, nagsasayang kayo ng oras. Para lang sa isang maling paniniwala. Maaatim po ba doon sa mga puso ninyo, sa mga isip ninyo, na maituro ninyo ang mga bagay-bagay doon sa mga anak ninyo na hindi kayo tiyak kung tama o hindi? Natural, para sa atin, tama, sa sarili natin tama. But the truth is with facts. Yung may katotohanan talaga. Hindi ko mo sinabi, nag-interpret ka ng sarili mo, sa tingin mo tama, okay na yon. Hindi po ganyan kasi hindi sa atin po yan. Kailangan po natin makinig dun sa kanila kung ano sinasabi, ano pagkakaintindi niyan. So, it is an obligatory preparedness to love God. Kailangan po natin paghandaan na kailangan po nating i-love ang God. More than one's own self, na sobra pa sa sarili natin. And one's own life, no? Especially the Jewish people, that if it is asked by situation to offer their life for the sanctification of Hashem's name, then you have to die for it. Kasi the Jewish people are commanded to sanctify Hashem's name, then they need to follow all the details of the Torah, even if the result is death. Because they need na i-sanctify ang name ni Hashem. Kasi pag hindi nila na-sanctify, ibig sabihin po niyan, and pinahiya niya ang pangalan ni Hashem. Kagaya ng ginagawa ng mga Messianic. Pinapahiya nila. Para bang isang ginto na hindi totoo. Peke na gold na nilalako doon sa mga terminal. Gold sir. Magkano yan? 1,000. Ay, wala man akong pera dong. 500 man lang. Ay, sige na lang. Huwag ginawa pang mura yung name ni Hashem. Kasi yung nilalako po, binibigay, hindi po yan totoo. Kasi yung totoo po, nilalagay lang po yan doon sa isang lugar at nilalapitan lang po yan. Hinahanap po yan, hindi po yan kailangang ilako. Yung iba, kung hindi nila sila makakita ng lako, ando naghahanap sa Shopee. May totoo ba sa Shopee? Gold, ipapadala mo dun sa mga tao-tao kung sino-sino. So pag ganyan, ano yan? For fashion lang yan, for ano lang yan. Hindi po yan totoo. Piki po yan. Ilalako sa mga binibigay kung sino-sino nilalapitan mo para sabihin mo that this is the true name of God. O sino ka para magsalita ng ganyan? Anong proof mo? O yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo? Bakit Iglesia ni Cristo ba ang Israel? Iglesia ni Cristo ba, Katoliko ba ang Israel? Para sabihin mo na totoo yung sinasabi ng mga Katoliko? Doon ka sa Israel magtanong.
Hindi sa kung sino-sino, tapos pinapatotoo mo yung sinabi ng iba na yan ang totoo. Okay? Ryan Fausto, Israel is a light to the nations. Yes. Kaya kailangan natin doon magtanong sa mga Hudyo. Samahan natin ng konting common sense, konting aral, para hindi na sila magpagod pa sa katuturo sa atin kasi sila mismo na problema doon sa pagsunod, doon sa turo nila. Instead na magturo sila sa atin, gamitin na lang nila yung oras nila para mag-obey ng mitzvah nila. Yun, malaking tulong na po sa kanila yun. So, yun po, no? Kailangan lang po natin, ilagay lang po talaga sa tamang kalagyan yung mga sarili natin. Huwag po basta-bastang huwag po basta-bastang maniwala, huwag po basta-bastang sabihin na totoo to. Kung mo nabasa mo dun sa isang verse, sasabihin mo na totoo to. Try to investigate. Sinong sinabihan? Anong panahon sinabi? Bakit sinabi niya yan? Sino ang nagsalita? Para kanino yung sinabi? Kasama ka ba dun sa sinabihan? Investigate. Hindi yung basa-kibasa na hindi mo kasama siya dun sa maya naman kayo. Maya po kayo. Nag-aaral kayo, sinasabi niyo totoo pero hindi naman pala totoo. So hopefully po kahit papano, no, so hanggang sa susunod po, medyo maulan po dito. So hanggang sa susunod po, magandang gabi po sa ating lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, "The Lord is my shelter," and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf, to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper, you will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen.
sa susunod po.